baka matanaw at baka matanaw ninyo. Ang tunay na kalagayan ko. Ayupo na nakaupo, subukan nyo naman tumayo. At baka matanaw ninyo ang tunay na kalagayan ko. Ganito kasi yan eh. Tao po, nandyan po ba kayo sa loob na malaking bahay at malawak na bakuran? Mataas na pader, pinapaligiran at nakapilang mga mamahaling sasakyan. Mga bantay na laging bulong ng bulong, wala namang kasal pero marami ang nakaparong. Lumakas man ang ulan ay walang butas ang bubong, mga plato kutsara na hindi kilala ang dugong. At ang kanin ay 5 pinang gatas na nasa kahon. At kahit na hindi pasko sa lamesa ay may hamon. Ang sarap sigurong manirahan sa bahay na ganyan. Sabi pa nila ay ituturing matatagpuan ang tao na nagmamay-ari ng isang upuan. Na pag may pagkakatao'y pinag-aagawan, kaya naman hindi niya pinakakawalan. Kung makikita ko lamang sa ayak ng sisigawan. Kung may mga proyekto ang gobyerno na substandard o palpak ang pagkakagawa, meron ding mga ghost project. Pinondohan ng ating mga buwis at ng gobyerno. Pero niho, wala pala itinayo. Mawalang galang na po sa taong nakaupo. Alam niyo bang patakal ng bigas namin ay di puno. Ang dingding ng bahay namin ay pinagtatitag pinggero. Sa gabi ay sobrang init na tumutunaw ng yelo na di kayang bilhin upang ilagay sa inumin. Pinakulong tubig sa lumang takoring uling-uling. Gamit na panggatong na inarap lamang sa estero na nagsisilbing kusina sa umaga. Yaking banyo ang aking inay na may kayamanan. Isang kaldero na nagagamit kapag ang aking ama ay sumweldo. Pero kulang na kulang pa rin. Ulam na tulit asin. Ang 50 pesos sa maghapoy pagkakasahin. Di ko alam kung talagang maraming araw o mataas lang ang bako doon. Nagbubulag-bulaga lamang po kayo. Kahit sa dami ng pera nyo, walang doktor na makapagpapalino ng mata nyo. Kaya huwag kang masyadong halata. Bato sa langit. Ang matama ay huwag magkalito. Bato sa langit. Ang matamaan ay huwag masyadong halata.